Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondes Vlog. Ito, talagang mainit na naman mga kaibigan. Patindi ng patindi ang pagtuklas natin dito sa tunay na pagkatao ni Senyor Aguila. Sino itong tinuturo di umano na siya talagang utak? Siyang nagmamando. Siyang financer. Nako, matindi ito. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito, at nang sa ganon, lubos nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Na-invade na nila, nakuha na nila ang liderato. Oh. Nag-practice na silang gumawa ng blood compact. Na ang ano nila, gumawa na sila ng kantang, yung kanta nila na tutuwanto. Gumawa na sila ng ano na meron ng tutuwanto. Asaan ang bayanihan? In-invade lang nila to get the people, pero ang mga leaders gusto nilang magkaroon ng footprints na sila ang gumawa. Sila ang nagumpisa. Hindi yung tawag dito, yung second hand na sila ang ano. Gusto nilang kanila yun. Sila. I-erase ang bayanihan. Ngayon is 2-1-2 na at Omega de Salonera. Ganon ang ano. Makikita mo yung mga lyric, yung mga ano nila, Diyos ko, 2-1-2, sila ay handang mamatay at handang pumatay. Yes, kaya train sila mula 5 years old na mga bata hanggang sa ano. Grabe, ano to, sindikato. Grabe ang sindikato nila. Sobra ang sindikato nila. Yung mga baril na sinasabi, totoo yan. Namimili yan sila ng baril. Sa Cebu yung mga baril, at yung sa Surigao del Sur naman yung mga bala nila binibili. Paano yun natin? Pumunta kasi doon yung mga sundalo tsaka mga pulis. Wala nakitang mga armas. Kasi tinago na, yung iba nakalibing. Oo. Yes. At saka mga high-powered yung mga armas nila. Biro mo yan, M4, M16, M14. Grabe. Mga high-powered ang mga ano nila. Kasi nga, bago to nakapaghanda na sila, walang makakapasok sa kanila nung araw. Wala. Hanggang 2022 at early 2023 until March to April, May, and June, walang nakakapasok doon. Kasi kung bawal. Kasi kung merong magtangka, ibibitagin nila. Maglagay sila ng mga yung mapapahamak sila, at minsan nga yung mga DENR pumunta noon at saka may-ari ng mga lupa doon. Alam mo yun ang ginawa nila? Tinakot. Nag-ano sila ng airsoft na ang mga bala is yung mga marbles. Pinaulanan nila. So wala nang makakaakit sa kanila talaga. Binubutasan nila yung daan, binubutasan nila, pinagtataniman ng mga yung mga tire. Sira. At saka naglilibing sila ng mga bomba. Grabe, no? Yes. Yung ano nila, no? Ay, as in, sindikato talaga. Grabe kasi nga yung mga tao din,
Yung sinasabi ni Senator Bato na nagkakaroon na sila ng sarili nilang gobyerno. Yes, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Nagpalit na nga sila ng flag. Currency. No, yung flag nila. Nagpalit na. At saka yung mga drawing sa atin, di ba? May stars, may araw, sa kanila, mga bungo. Oo. So, ano ibig sabihin nun? Papatay at mamamatay sila. Ready sila nun. Ready sila. Ganun ang doctrine nila. Di na siya kailangan pang umapak pa ulit doon. At hindi na siya dapat pakawalan kasama ng mga gulupong niya. Kasama ng mga masters niya. Kasi siya ay isang puppet lang din naman. Sila, yung mga tao doon, especially kay Karen Sanico, siya ang dangerous. Siya ang dangerous. As in dangerous. Kasi sa kanya nanggagaling yung mga baril. Sa kanya nanggagaling kung bakit nagkaroon ng mga military training. Dahil sa kanya, protection niya, human shields para sa kanya. Hindi kung kanino man, hindi para sa mga tao. So, dapat lang talagang buwagin ang grupo. Wala di isang matitira doon sa bundok. Okay, alright. Nandito na naman tayo mga kaibigan. Naku po, patindi ng patindi. At maraming anggulo dito. Ang lumalabas sa tunay na pagkatao. At kung bakit nga ba nangyayari ito sa kapihan mga kaibigan. Shoutout muna at maraming salamat Ma'am Dayan Dantes. Pahintulot po muli paggamit ang inyong video. Maraming salamat po. Eto, nandito na naman tayo At talagang, kumusta po kayo? Diretso na tayo. At nang tayo ay hindi kulangin sa oras. Nako po, talagang dono sa hindi pa nakakabisita sa aking upload last night, nako po, pakabisita nyo. At pwede nyong i-like at marami yun yung matutuklasan doon sa mga nakaraang kong upload. Ilang hours po ang nakakaraan. Okay, dito po tayo. Bigyan natin ng kaunting pagsusuri, kaunting pansin itong lumalabas na mga anggulo. Bagamat ito ay hindi na bago sapagkat naitanong na diyan sa Senado rin. Noong nakaraang hearing na mayroong mga armas. At mayroong pinanser. Itong si Senyor Aguila. At hindi nga makapaniwala din. Nabanggit doon ni Senador Bato na sabi nga ay bakit siya ang naging presidente? Itong si Senyor Aguila. At uulitin ko nga ulit. Sabi doon ni Senyor Aguila, Your Honor, hindi ko kinagusto na maging presidente diyan sa kapihan. Yun ang maliwanag na sinabi diyan noong unang hearing ni Senyor Aguila na ang kanya mukha ay halos tumulo ang luha, wala namang mailuha dahil nagdadahilan lang, di ba? At ang gusto kong ipunto doon ay noon pa lang nung unang napanood ko yung video na yun doon sa Senado, waring nagpapahiwatig siya na may gusto siyang sabihin but hindi niya masabi mga kaibigan. Wala pa itong mga anggulong ito, wala pang lumalabas na mga sinasabi na mayroong nag-uutos kay Senyor Aguila kung tawagin ay pinakautak dito. Subalit noong pa man na una yun ay tumatanim na ang mga katanungan bakit naging presidente nitong si Senyor Aguila. Unang-una, ang alam ko based on my own experience, lalong-lalo na sa ganyang usapin na bayanihan, dapat maging presidente ka ay yung may kinalaman ka at nababase sa iyong mga kaalaman. Ito ba si Senyor Aguila ay merong mga kasapat na kaalaman sa mga ganyan? Pangalawa, yung seniority. Sapagkat marami pa doon sa kapihan ang matatagal na at matatanda na at malawak kang experience.
At doon pumapasok yung seniority ho. Kung pagbatayan lang ho ay yung matagal sila diyan, ay hindi ho qualified itong si Senyor Aguila. Kaya't marami ang nagtatanong din kung bakit ito ay naging presidente. Unang-una pa lang doon sa mga pinapahiwatig niya na sabi niya hindi niya man kagustuhan. Natalakay po natin, nasabihan dito, and related po dito sa video na ito. Maliwanag ko diyan sa rolling ng video na ito ay may mastermind at isang puppet lang, isang tagasunod lang itong si Senyor Aguila. Maliwanag po't pinangalanan ang pangalan na Karen. Naku po, matunog itong pangalan na ito, mga kaibigan. Karen ang tinuturo na utak dito. Maging ang mga armas ay siya nagsusupply. Maging ang mga mando, ang kung ano ang gagawin, ang mga parusa. At kasama rin ho si Mamerto Galanida. So makatuwid, itong si Karen, ang pinaka-big boss nila, ang pinaka-utak dahil ito di umano ay napakayaman din, mapera na tao, ma-impluensya. Diyan ho. Seka nga po'y kapihan. Matindi, di ba? O bakit naman kung mapera ay dyan mag-i-stay? Diyan sa kapihan, magtatanong kayo. Dahil natingnan ko rin ho ang mga sitwasyon nito. Nagkaroon po ako ng kaukulang pagsasaliksik. Ay matindi po ang mga kanyang sa buhay, mga katayuan, yung mga kakilala. Saka natin tatalakayin yun. Dito muna tayo nakapokus. Marahil data po at kahit ganun siya nakayaman, ay nag-i-stay diyan sa kapihan. Hindi po doktrina ni Senyor Aguila ang ika nga po yung nakapagdala nito. Wala po sa puso niya ang doktrina ng ika nga isang kulto kung bakit itong si Karen. Lalaki ho itong si Karen na nakakulong diyan sa Senado. Magkasama ho silang apat, si Senyor Aguila, si Mamerto Galanida, yung isa pang babae, at siyempre sa Karen. Diretso natin. Ang tanging layunin ho nito ni Karen, ayon po sa mga impormasyon at mga ebidensya at mga testigo na nagpapatunay na ito daw ho ay ginagawang human shield. Taguan diyan sa kapihan para siya ay protektahan. Dahil noong kapanahonan ho ng ating nagdaang presidente na si Duterte, ito ho ay isa sa kasama na nakaplano na dapat tukhangin. Kaya't ngayon po, hanggang ngayon ay nandiyan ho sa kapihan itong si Karen. Mga kaibigan, maliwanag po, hindi ako ang may sabi niyan. According ho sa ruling ng video na yan, at hindi lang po yung video na yan na nagsasabi, on the record ho, mayroon pang ilang mga video na lumabas na dating tauhan diyan ho sa kapihan na tumiwalag. Sila ho ay nagpapatunay na itong si Karen mismong nagmamando at kasama itong si Mamerto Galanida dito kay Senyor Aguila. Maliwanag po ang layunin, di ba? Hindi po na doktrinahan nang ika nga po yung pagiging kulto itong si Karen. Ginagamit lang po na human shield, taguan, dahil siya ay nahanap noong kapanahonan ni Duterte na tinatawad na tukhang na sangkot sa pinagbabawal na gamot, mga kaibigan. Kaya marami ang nagtatanong kahit diyan sa comment section, bakit hindi ko raw sinasama itong Karen? Ay ito daw di umano ang utak. Hindi maraming anggulo, di ba? Maraming anggulo. Kaya pala matunog din pong usapan, ba't ito ay isang wala pang kumpirmasyon. Di umano ay ito daw ho ang talagang naggawa ng paggawaan laboratory. Di umano diyan sa loob ng kapihan noon. Subalit ng matunugan
ay inalis na po mga kaibigan at kung saan binaon diyan no sa kapihan. Nako po, matindi, di ba? Talagang kung mapapansin ako nga mismo nagtatanong sa sarili ko, doon na lang sa binitawan ni Senyor Aguila na ayaw niya, na talagang hindi niya ginusto na maging presidente ng kapihan. Hanggang doon lang Hanggang doon lang, wala siyang masabing iba. Nagpapahiwatig, hindi niya masabi sapagkat alam po natin, according din sa ruling ng video na yan, ay takot ito si Senyor Aguila dahil ma-influensya talaga ito si Karen. Dahil ito di umano din ang nagmamando para parusahan itong mga membro kung gustong parusahan, at kapag hindi sinunod nitong si Senyor Aguila ay siya po ang mapaparusahan. Kaya pala mga kaibigan, alam niyo ho, kaya kailangan pa natin ang Senate hearing kahit isa pa. Dahil sa Senate hearing ho ay marami pong mabubunyag at pwede ho magkakaroon na ikangapoy, anong tawag dito? Yung sa kwarto lang pupunta. I'm very sorry kung nakalimutan ko na tao lang po ako. Anong tawag doon? Executive session. Pwede pong mangyari yan. Executive session. Dahil alam po natin, hindi po natin alam kahit ano pong mangyari dito kung hindi ho magsasalita itong si Senyor Aguila ng buong katotohanan na siya ay sumusunod lamang, ay wala hong mangyayari. Mga kaibigan, hindi po ito ikangapoy may tuturo. Kaya kailangan po magsalita dito ni Senyor Aguila. But hindi po natin hawak ang isip nito. Hindi po natin alam, baka balang araw mauntog ito at magising at may magsabi siya na ikangapoy magsabi ng katotohanan na ituro man kung sino ang dapat ituro. But paalala lang ho, ayon po sa ating pagsasaliksik, kahit pa ituro nito ang sino man na nagtuturo sa kanya para gawin ito ay hindi po lusot siya sa kaso dahil ginawa niya na po ito, mga kaibigan. Wala pong itong lusot. Paunawa lang ho. But kailangan matukoy ho dito kung totoo nga ba na talagang mayroon pa na utak dito ng tinuturo ay itong si Karen at si Mamerto Galaneda at iba pa, mga kaibigan, na ginagamit lang itong si Senyor Aguila. Hanggang hindi ho nagsasalita at sinasabi ang mga pangalan na nanggagaling po kay Senyor Aguila ay hindi po natin ito ikangapoy mapapatunayan, mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ko, baka biglang magising ito, mauntog ang ulo at biglang bumaliktad. Naku po, kabang-abang. Kaya't marami ho nag-aabang dyan sa Senate ng panibagong pangalawang hearing. Dahil hindi po natin alam ang takbo ng isip ito si Senyor Aguila, baka ito biglang lumipad ay makawala. Diyos mio, mabagay Santissima Manlabirin. Ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan, ay hindi po natin kinakampihan dito si Senyor Aguila. That's why kung mayroon pang utak dito ay kailangan mapurusahan ho, mga kaibigan, hindi yung tayo pinaglalaruan, sapagkat kung hindi po natin matutukoy ang tunay na utak dito ay lumalabas so na tayo ay pinaglalaruan, ang justice system natin ay pinaglalaruan, tinatawanan na lamang, mga kaibigan. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Okay, alright, sana ho ay diyan po sa comment section ay bukas po ang public opinion natin. Pwede ho kayo magbigay ng inyong mga opinion. Naniniwala ho ba kayo na itong si Karen at si Mamerto Galaneda ay itinuturong utak na siyang nagtuturo dito kay Senyor Aguila kung ano ang dapat gawin, mga kaibigan? At naniniwala ho ba kayo na balang araw itong si Senyor Aguila ay magsasalita na babaliktad, ituturo kung sino ay nga po yung nag-uutos sa kanya na gawin ito? Bukas po ang comment section. Lahat po ng inyong mga public opinion, diyan ay buong puso kuhong irerespeto. Abangan po
sa part 2 nito, mas kahindik-hindik na video po ang aking ipapalabas. Nako po, ang pag-amin ni Senyor Aguila na ika nga po ay gustong tumiwalag, ba't hindi nagawang tumiwalag? Dahil nandun ang takot at binigyan ang babae lamang para masunod ang kanyang luho. Binigyan ang babae para hindi lang umalis sa kapihan, di ba? Lahat yung mga kaibigan kabang-abang, mayroon po tayong kahindik-hindik na video pa na ipapakita. Umamin si Senyor Aguila na ika nga po ay gusto nang umalis, ba't hindi niya magawa? Dahil ang full story po niyan sa part 2 nito. Ilalahad ko po sa inyo. Naku po, matindi. Okay, alright. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Alam nyo na po ang gagawin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan.